Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 281 Panalo sa Taya. Sigurado si Mason na hindi makikita ang kanyang artificial aged na vase, sa paniniwalang ang batang taga-bansa ay hindi makakahanap ng patunay sa kabaligtaran. Fine. Sumang-ayon si Dino sa hamon ni Mason, pagkatapos ay bumaling kay Brittany at sinabing, "Dalhan mo ako ng matalim na kutsilyo, isang bagay na talagang matalas." Natigilan si Brittany at hindi makapaniwalang tumingin kay Dino, ang mga kamay sa kanyang balakang. "Country boy, inuutusan mo ba ako? You're the one who wanted me to prove that this vase is a fake. So obviously, you need to assist me. If you don't want me to expose this thing, then forget it. It's not my vase anyway, and totoo man o peke, wala akong pakialam kahit kaunti." Si Dino ay lumitaw na walang malasakit, na patas lamang. Si Brittany ang gustong ipahiya si Emily, hindi siya. Siya ang nagmamadali, hindi siya. Si Brittany, nagngangalit sa galit, pinandilatan si Dino at tumahol, "Maghintay ka lang." Hindi nagtagal ay bumalik siya na may dalang matalim na kutsilyo at itinaas ito sa harap ni Dino na may banta, "Kung sisirain mo ito, puputulan kita." Sandaling dumilat ang kanyang mga mata sa pandiya ni Dino habang sinasabi niyang "cut" na ikinatakot niya sa panginginig. Ang pakay ni Brittany ay nakakabagabag, sabihin ng hindi bababasa. Hindi nang ahas si Dino na pukawin pa siya. Kung gagawin niya ang kanyang pagbabanta, masisira ang kanyang buhay. "Mason, sigurado ka bang gusto mong suriin ko ang florera na ito? Kung ito'y lumabas na peke, lalo na sa walang kwentang peke, malalantad nito ang mga kasinungalingan mo." Natigilan si Mason sa sinabi ni Dino na parang natapakan ang kanyang buntot. "Anong kasinungalingan? Hindi ako nagsinungaling tungkol sa anumang bagay. Ang aking florera ay isang tunay na anti-gang mula 500 taon na ang nakakaraan, nagkakahalaga ng 1 milyon. Mayroon akong appraisal certificate bilang patunay. Sinasabi mo bang peke din yan? Kahit anong tingnan mo, totoo ang vase ko, hindi peke. Ngunit ipaalala ko sa iyo, ang florera na ito ay isang mahalagang antigo, $1 milyong na bagay. Kapag nasira mo ito gamit ang kutsilyong iyon, hindi mo ito kakayanin." Biglang may naisip si Mason. "Bea ng bata, dahil malamang na hindi ka makabuo ng $1 milyong, kahit ang pagbebenta mo ay hindi makukuha ang halagang iyon, gagawin kong madali para sa iyo, dahil boyfriend ka ni Brittany. Kung masira mo ang aking florera, maaari mong ibigay mo na lang sa akin ang pagkawasak ng isang pickup truck na magagamit ko sa paghakot ng mga brick." Agad namang nagtaas ng kamay si Emily bilang pagsang-ayon. "Oo. Kapag nasira mo ang florera natin, magiging kabayaran ng luma mong truck. Magagamit natin ito sa paghakot ng mga brick." Bagamat hindi niya inakala na malaki ang halaga ng pickup, tinansya niya ito sa 30 hanggang $50,000. Hindi niya tatanggihan ang libreng pera. So what happens if the vase is proven to be a fake? Ibibigay mo ba sa akin ang BMW X1 na iyan? Walang sasakyan si Brittany, para maibigay mo sa kanya. Walang interes si Dino sa BMW X1, kaya naisip niya na maaari na lang niyang ialok ito kay Brittany. Deal. Tanggap ko. Kumpiyansa si Mason na hindi mapatunayan ng batang taga-bayan na peke ang florera. Sa isip niya, siguradong panalo ang taya na ito. Kabanata 282 Pag-back out. Itinakda na ang taya, at nang magsimula ang hamon, lahat ay naghanda upang masaksihan ang inaasahan nilang paglalahad ng katotohanan. Kinuha ni Dino ang kutsilyo sa florera, tinaga ang katawan nito. Sa isang simpleng pag-ikot, nabasag niya ang florera sa kalahati. Ito ay isang pekeng naglalaman ng isa pang mas bagong florera sa loob. Inilabas niya ang panloob na florera, binaligtad ito at nakita ang isang inscription sa ibaba. "New York, 2018. Nagulat ang lahat sa walang kabuluhang pagmarka ng petsa sa dapat ay isang antik. Napatulala si Mason, at maging si Emily ay nataranta. Gayunpaman, wala sa kanila ang uri na madaling mapahiya. Determinado na iligtas ang mukha, sinubukan ni Emily na ilihis ang atensyon sa pamamagitan ng pagtatanong kay Dino tungkol sa vodka.
Bea ng lalaki, inaangkin mo ang mga bote na ito ay 50 taong gulang na vodka at bawat isa ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Paano mo ito mapapatunayan? Madali lang yan. Sagot ni Dino. Sa malawak na koneksyon ni Mason sa New York, tiyak na marami siyang kakilala na mga collector ng vodka, di ba? Hayaan mo siyang maghanap ng taong handang bumili ng aking vodka sa halagang $1,000,000 bawat bote. Iyon ay sapat na patunay. At dahil ang Florera na ibinigay mo ay naging isang pandaraya, ang BMW X1 ay pagmamay-ari na ngayon ni Brittany. Sino ang pumayag dyan? Hindi ko alam, palihim na sabi ni Emily, na parang hindi naging bahagi ng taya. Hey, ang tipikal na Emily. Ngunit hindi ako nagkaroon ng anumang interes sa lumang BMW mo pa rin. Kahit i-offer mo sa akin, hindi ko tatanggapin. Alam ni Brittany na malabong ibigay sa kanya ni Emily ang kotse. Hindi niya ito inaasahan at gusto lang niyang ipahiya si Emily. Nilalayo ni Brittany na pag-isipan muna si Emily bago siya muling kalabanan. Nang hindi direktang tumugon, sinabi ni Emily kay Mason, magkaibigan kayo ni Nathan Brooks mula sa county, na nangongolekta ng mainam na alak, tama. Taong gulang na vodka na nagkakahalaga ng $1,000,000 bawat isa. Tunay na malapit si Mason kay Nathan, kaya kumpiyansa siyang tumawag, tiyak na sa pagsusuri ni Nathan, ang mga bote ay hindi makikilala bilang lumang vodka na nagkakahalaga ng $1,000,000. Fine, I'm calling Nathan now. Di nagtagal pagkatapos niyang tumawag, si Mason ay nagsuot ng mukhang nasisiyahan sa sarili. Si Nathan ay abalang tao, kasalukuyan siyang nagde-deliver ng vodka sa isang mambabatas. 80 cases ang dinadala niya. Kapag tapos na siyang maglingkod sa mambabatas, pupunta siya kaagad. Nakikita mo, si Mason lang ang may ganoong kapangyarihan. Si Nathan, na naglilingkod sa isang mambabatas, ay dumiretso sa kanyang tawag. Ang mga salita ni Emily ay nag-udyok ng panunuya mula kay Brittany. Hey! Anong sabi mo? Ang sabi mo umiinom ng vodka ang mga mambabatas. Siyempre umiinom sila ng vodka. Ang liquor of choice ng mambabatas ay premium vodka. Ano, sa tingin mo umiinom sila ng murang spirits na nagkakahalaga ng ilang 10 box kada bote? Lumingon si Brittany kay Dino at nagtanong, maaari bang uminom ng vodka ang mga mambabatas? Talagang hindi, maliban na lang kung naghahanap sila ng gulo. Hindi ako makapagsalita para sa ginawa ng mambabatas noong nakaraan, ngunit sa huling 3 taon, tiyak na nag-abstinensya siya. Biglang tumahimik ang silid, at ang katiyakan ng tagumpay na nadama nina Mason at Emily ay nagsimulang mag-alinlangan sa bigat ng kanilang sariling pagmamataas at panlilinlang. Kabanata 283 dumating si Nathan. Walang basehan ang mga komento ni Dino tungkol sa hindi pag-inom ni Liam sa loob ng 3 taon. Nagpa-medical examination si Liam at nag-injection pa nga, kaya pamilyar na pamilyar siya sa kondisyon ng kalusugan ni Liam. Hindi napigilan ni Emily ang pagngisi sa pagtitiwala ni Dino. Anak ng bansa, hindi ko namalayan na ganito ka pala kagaling mag-bluff. Don't tell me na sinasabi mong kilala mo ang mambabatas. Kung hindi, paano mo malalaman na 3 taon na siyang hindi nakainom? Instead of directly answering her question, Dino countered, yung mambabatas na sinasabi mo, si Liam ba? Wow, country boy, ginawa mo ang iyong takdang aralin. O hinanap mo lang ito sa iyong telepono. Nakuha mo talaga ang pangalan ng mambabatas ng River County. Bagay ka talaga, gamit ang iyong telepono para magpakitang gilas. Hindi nagtagal ay dumating na si Nathan. Magiliw siyang sinalubong ni Mason nang inumin at nagpalitan sila ng kasiyahan. Pagkatapos ng ilang chit-chat, itinuro ni Mason ang 2 bote ng vodka at tinanong si Nathan, itong 2 bote ng booze, tingnan mo at sabihin sa amin kung 50 taong gulang na vodka talaga sila at kung ang bawat isa ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Sinuri ni Nathan ang isang bote at saka umiling. Sa pamamagitan ng paghusga sa mga bote na ito, ang mga ito ay mukhang pekeng vodka na ibinebenta online. Ang mga ito ay mura. Ang isang ito ay maaaring nagkakahalaga ng ilang 10, ngunit ang kanilang gastos ay malamang na ilang box lamang bawat isa. Pagkatapos ng lahat, ang mga nilalaman ay malamang na substandard na pang-industriya.
vodka, o kahit na pang-industriya na alak hindi ito distilled mula sa butil. Ang mga komento ni Nathan ay napuno ng kasiyahan kay Emily habang mabilis niyang tinutuya si Dino. Country boy, narinig mo ba iyon? Ilang dekada nang nasa vodka business si Nathan. Siya ay may karanasan at isang eksperto sa pagtikim ng vodka. Sinubukan mong magpasa ng 2 bote ng murang knock-off bilang 50 taong gulang na vodka, bawat isa ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Sa tingin ko nawalan ka na ng gana para makaisip ng ganyang kasinungalingan. Hindi pinansin ni Dino si Emily at bumaling kay Nathan, na may kasamang masayang ngiti. Nathan, ilang dekada ka na ba sa negosyo ng vodka? Eksperto ka ba sa pagtikim ng vodka? Talaga. Pagdating sa vodka appraisal sa River County, kung sasabihin kong pangalawa ako, walang maglalakas loob na mag-claim na sila ang una. Kung si Nathan ang pinakamahusay na dalubhasa sa vodka sa River County at hindi makikilala ang 50 taong gulang na vodka, iyon ay lubos na isang pagkabigo, hindi ba? Nangangahulugan iyon na wala ng mga pagtatasa ng vodka para sa iyo at hindi na nakikipag-ugnayan sa mga antigo na espiritu ay ang tinapay at mantikilya ng iyong linya ng trabaho, hindi ba kung hindi mo matukoy ang vodka? Nathan, maaari mo gusto kong maghanap ng bagong trabaho. Tinugon ni Nathan ang mga salita ni Dino nang may panunuya at sumagot, sa palagay mo ba maloloko ako sa pagsasalita ng ganyan? Marami na akong nakitang tao na bumibili ng peking anti-gang alak online at sinusubukang ipasa ito bilang totoo sa akin. Sa tingin mo ba ako mahuhulog ka sa iyong panlilinlang? Dahil sinasabi mong 50 taong gulang na ang iyong mga bote, patunayan mo ito kung mapapatunayan mo na ito ay 50 taong gulang na vodka, bibilhin ko ito sa iyo sa halagang 2,000,000 bote. Kabanata 284 na palipat-lipat. Inilabas ni Nathan ang hamon na iyon, nag-aalinlangan sa katotohanan sa likod ng pag-aangkin ni Dino na ang mga bote ay naglalaman ng 50 taong gulang na vodka. Gayunpaman, alam din niya na, kung ito ay totoo, ang pagbili ng mga bote sa 2,000,000 bawat isa ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na pamumuhunan dahil ang gayong matatandang vodka ay hindi kapani-paniwalang bihira. Sa wastong pagbebenta, maaari itong magbenta ng hindi bababa sa 3,000,000 bawat bote. Nakangiting lumingon si Dino kay Brittany at humiling, "Get me a glass." Inutusan mo na naman ba ako? I'm trying to help you here. If you don't need my help, let's forget about it. After all, this is your grandpa's house, not mine. Ikaw ang napapahiya, hindi ako. Sa sobrang galit ay kinurot ni Brittany si Dino sa baywang. Jerk. Matapos siyang isumpa, humakbang siya para kumuha ng baso. Kumuha ka ng malinis na baso, kasing transparent hanggat maaari. Ang mabuti pa, hugasan mo ito para makita natin ito at masuri ng maayos ang kulay nitong 50 taong gulang na vodka. Ang gulo naman. Sa kabila ng kanyang reklamo, ginawa ni Brittany ang itinuro, alam na ang likas na katangian ng vodka ay mahalaga sa kung siya ay libakin o hindi, ito ang pakikipaglaban niya kay Emily, hindi kay Dino. Hinampas ang isang kumikinang na malinis na baso sa mesa, pagkatapos ay pinandilatan ni Brittany si Dino ng may pananakot. Akin na ang baso mo. Kung hindi mo mapatunayan na 50 taong gulang na ang vodka na ito, guguluhin kita. Araw o gabi. Sagot ni Dino na may pilyong ngisi. Namumula sa galit at kahihiyan, tumalikod si Brittany. Nagpasya siyang huwag pansinin ang batang taga-bayan, dahil walang anumang makatwirang pag-uusap mula sa kanya. Inabot ni Dino ang bote, bubuksan na sana ito, nang sumingit si Nathan. Buddy, kung bubuksan mo ang bote na iyon at ito ay aktwal na 50 taong gulang na vodka, hindi ko ito mabibili ng 2,000,000. Ang halaga ay nagmumula sa hindi pa nabubuksan. Kapag binuksan mo ito, nawawalan ito ng halaga. Walang sinuman magbabayad para sa bukas na alak kahit na ito ay tunay dahil sa hinala na ito ay maaaring na adorno kaya, kung gusto mong patunayan na ito ay 50 taong gulang na vodka, ang payo ko ay huwag buksan ito at maghanap ng ibang paraan upang ipakita ang pagiging tunay nito. Nathan, itong 2 bote ng 50 taong gulang na vodka ay hindi para sa pagbebenta.
Ang mga ito ay inilaan bilang regalo sa kaarawan para sa kanyang lolo upang tamasahin, hindi upang ibenta. Sa sinabi nito, pinahit ni Dino ang takip gamit ang isang pop. Ang bahagyang pag-crack lang nito ay nagpakawala ng masaganang aroma na agad na pumuno sa hangin. Ang pag-amoy lamang ng amoy ay tila nagpapagaan ng ulo ng lahat. Ang pagkakaroon ng pakikitungo sa vodka sa loob ng mga dekada, nakilala ni Nathan ang karakter nito ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Habang tinatamaan siya ng bango, alam niya kaagad kung ano iyon. Ito ay talagang vodka. At ito ay talagang parang lumang alak. Ang agarang conclusion na iyon mula sa isang pabango ay nagtakda ng mga kampana ng alarma para kay Emily. Si Nathan ang pinili ng asawa niya, bakit bigla siyang umaatres sa country boy? Kailangan niyang ipaalala kay Nathan kung kaninong panig siya. Just because it's vodka does not mean it's 50 years old. Tsaka wala ka pang nabubuhos. You're deciding it's vodka just based on its smell. Iginiit ni Emily. Alam niyang kailangan niyang gabayan si Nathan pabalik sa pagsuporta sa panig nila ni Mason sa taya. Kabanata 285 ibinebenta ito ng 2 milyon. Si Nathan ay nakayanan ng hamon, kumpiyansa na inilapat ang kanyang kadalubhasaan bilang tugon sa pagdududa ni Emily. Ang vodka ay naiiba sa iba pang mga espirito. Ang pabango nito ay natatangi. Ako ay nasa negosyo ng mga espirito sa loob ng mga dekada, at ang vodka ang pinakamadalas kong pakikitungo, ito ang pinakakilala ko. Kaya masasabi ko mula sa amoy lamang kapag ang nakabukas ang takip hindi ko na kailangang makita, at hindi ko na kailangang tikman. Masasabi mo sa amoy na ito ay 50 taong gulang na vodka na nagkakahalaga ng $1,000,000 sa isang bote. Diniinan ni Emily ng dalawang matulis na tanong. Hindi ko kaya, pag-amin ni Nathan. Upang matukoy kung ito ay 50 taong gulang na vodka, kailangan kong obserbahan ang kulay nito at mas mabuting tikman ang isang patak upang tumpak na ma-verify ang pagiging tunay nito. Ibinuhos na ni Dino ang vodka. Karaniwan, ang vodka ay lumilitaw na malinaw, ngunit ang mga may edad higit sa 10 taong gulang ay nakakakuha ng maputlang dilaw na kulay. Ang vodka ni Dino ay nagbuhos ng isang mayaman na gininto ang kulay, nakahawig ng amber, at mukhang talagang napakaganda. Higit pa sa kahangahangang kulay nito, nakakalasing din ang aroma, kaya halos mahilo ang mga tao sa isang simoy lamang. Ang sensasyon ay kahanga-hanga. Nang makita ang vodka sa baso, nagliwanag ang mga mata ni Nathan na parang pusa na nakakita ng isang maliit na isda, puno ng sabik na pag-asa. May halong excitement at pagkabalisa ang tanong niya kay Dino, May I smell it? Sure, sang-ayon ni Dino. Si Nathan ay sumandal ng mata ko upang lasapin ang bango, malalim na nilalanghap ang mabangong amoy. Ito ba ay tunay na 50 taong gulang na vodka? Ang kanyang tanong ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ni Emily, sa pag-aakalang may problema sa vodka. She immediately piped up, excited, how could this possibly be 50-year-old vodka? Tingnan mo ang kulay. It's yellow like pee. God only know what's added to it. Baka may halong ihi ng ligaw na aso. 50 taon. Lumang vodka. Sa tingin ko ito ay tubig lamang ng ihi ng aso. Bagamat walang kaalaman si Emily tungkol sa mga espiritu, alam niyang dapat maging malinaw ang vodka kapag ibinuhos. Ang madilaw na alak na ito ay mukhang mas katulad ng beer, na dilaw din. At alam niya ang presyo ng beer, ilang box lamang bawat bote, hindi hihigit sa $10. Iba ang vodka sa iba pang mga espiritu. Sa paglipas ng panahon, ang magandang vodka ay nagiging dilaw na kulay. Kapag mas matagal itong nakaimbak, at mas maganda ang kalidad, mas nagiging dilaw ito. Mula sa hitsura at pabango ng inumin na ito, hindi lang ito 50 taong gulang na vodka. Ito ay pinakamataas na kalidad ng vodka. Itinuro ang hindi pa nabubuksang bote na naiwan sa mesa, ibinaling ni Nathan ang kanyang pagtatanong kay Dino. Buddy, simula nang nabuksan ang bote na ito, ipapasa ko na, pero ang hindi pa nabubuksan, maaari mo bang ibenta sa akin ng 2 milyon? Ang kanyang mga salita ay umawang sa panga ni Emily. She stared at Nathan in disbelief. Nathan, nabaliw ka na ba?
Nagbabayad ka ba talaga ng 2 milyon para sa mababang kalidad na alak na ito, para sa isang bote ng beer? Hindi ito beer. Ito ay vodka. Ang halaga ng 50 taong gulang na vodka ay humigit kumulang 2 milyong dolyar. Nathan, regalo ko itong vodka sa lolo ni Brittany. Kung interesado kang bumili, hindi mo dapat ako tinatanong. Dapat tinatanong mo siya kung willing siyang magbenta. Kabanata 286 ang Dylan. Dahil sa sinabi ni Dino, natigilan si Nathan. 50 taong gulang na vodka, ibinibigay bilang regalo. Ang kanyang pagkabukas palad ay walang alam na limitasyon, kung isa sa alang-alang ang bawat bote ay maaaring makakuha ng higit sa 2 milyong dolyar. Lumingon kay Oliver na may naka-plaster ng ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni Nathan, "Hoy Oliver, ibebenta mo ba sa akin ang bote ng 50 taong vodka?" "Not for sale. Regalo yan ng nobyo ng apo ko," tinapon ko. "I will crack it open on the day she gets married. Yung nabuksan natin, mag-enjoy tayo ngayon." "Nathan, nakarating ako sa lahat ng paraan. Maaari kitang ilibre ng isang baso, ang inuming ito ay masyadong mahalaga para sa higit pa." Inutusan ni Oliver si Brittany na kunin ang baso. Isa para sa bawat tao, ibinuhos niya ang vodka, pagkatapos ay kinuha ang hindi pa nabubuksang bote upang itabi. Biglang pumasok ang isang grupo sa bahay ni Oliver. Ang pinuno ay si Dylan Hayes, kilala rin bilang The Dylan, ang boss ng Depor Ventures at ang kingpin ng River County. Alam ng lahat ng tinapakan ni The Dylan ang kanyang paa, yumanig ang River County sa lindol, iyon ang sukatan ng kanyang kapangyarihan. Basura ang lugar na ito. Sa utos ni Dylan, binaligtad ng kanyang mga kasama ang mga mesa at ikinalat ang kapistahan sa sahig. Mahigit 1 oras na ang party, at busog na ang karamihan sa mga bisita, kaya walang naiwang gutom sa gitna ng kaguluhan. Natigilan si Dino, sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari. Na-offend ba ni Brittany ang ilang mob boss na nang-ahas na guluhin ang birthday bash ng kanyang lolo? Galit na tanong ni Oliver, "Dylan, ano ang ibig sabihin nito?" "Ano? Oh, ikaw, matandang hanggal, ang nanguna sa mga taong bayan sa aking minahan ng karbon, na humaharang sa mga operasyon, tama? At nang ahas ka na iulat ako para sa polusyon sa kapaligiran ng Greenfield. Matapos sirain ang aking negosyo, mayroon kang apdo na ipagdiwang ang iyong 80. Birthday na walang respeto sa akin." Humakbang si Emily. Natalo siya sa pakikipag-away kay Brittany kanina at ngayon ay hinahangad niyang patunayan ang kanyang katapangan sa lahat. "Fokang Mason," she asked, "Honey, can you smooth this over?" "Smooth this over." Narinig ni Mason ang reputasyon ng The Dylan at alam niyang hindi ito magiging madali. Bakit kinailangang pukawin ng kanyang lolo si The Dylan, na itinuring ang minahan ng karbon bilang kanyang gintong gansa? Ang pagkagambala sa The Dylan ay parang pagdedeklara ng digmaan. Ang pagresolba sa ganoong bagay ay hindi simple, ngunit nahaharap sa mga inaasahan, hindi maamin ni Mason ang pagkatalo, lalo na hindi sa harap ng pamilya at mga kaibigan, bilang isang malaking shot mula sa New York. Sa pag-aatubili, tumayo si Mason, kumuha ng tabako mula sa kanyang bulsa, at inalok ito kay Dylan. "Dylan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sorry talaga kung naapektuhan ng lolo ko ang mining business mo. Let me apologize on his behalf." Kabanata 287 Walang kaugnayan sa aming pamilya. Hindi kinuha ni Dylan ang tabako na inaalok sa kanya ni Mason. Sa halip, isang malakas na sampal ang ginawa niya sa mukha ni Mason. Sampal. Natigilan sa impact, nakinig si Mason habang malamig na nagsalita si Dylan, "Apologize. You call this an apology? Kung gusto mong humingi ng tawad, kailangan mong lumuhod." Walang pag-aalinlangan, sa pagbagsak ng mga salita ni Dylan, napaluhod si Mason. "I'm sorry, The Dylan." Ito ang paraan ni Mason sa pagharap sa mga problema. Dahil kulang sa lakas ni Dylan, kinailangan niyang gamulong-gulong na parang aso, hinayaan si Dylan na magbulalas hanggang sa siya ay mapatahimik, isang kasanayang nagdala kay Mason sa kung nasaan siya ngayon. Si Mason ay maaaring maging mapagmataas sa harap ng mga mahihina kaysa sa kanya,
ngunit isang mapang-akit na aso sa harap ng makapangyarihan. Isa pang sampal ni Dylan ang nagpabagsak kay Mason sa lupa. Anong silbi ng pagluhod mo? Kung hihingi ka ng tawad, kailangan mong magpakita ng tunay na sinseridad. Kung sino man ang nanguna sa kaguluhan sa minahan ko, siya ang lumuhod at humihingi ng tawad. Nabaling ang tingin ni Dylan kay Oliver. Ikaw matandang tanga, akala mo ba matapang ka? Tingnan natin kung kasing tigas pa rin ang buto mo ngayon. Inaasahan mo na luluhod ako at hihingi ng tawad. Binaril ng kalaban ang mga paa ko sa larangan ng digmaan, at hindi ako kailanman lumuhod. Sa tingin mo luluhod ako sa isang bastard na tulad mo. Sumiklab ang galit ni Oliver. Isa siyang retiradong veterano na nagsilbi sa Vietnam. Napanatili niya ang mabuting kalusugan nang siya ay bumalik at pinili na huwag kumuha ng anumang suporta ng gobyerno, sa halip ay namuhay bilang isang magsasaka sa kanyang bayan. Ngunit hindi inaasahan ni Oliver na makakaharap ang isang tulad ni Dylan sa kanyang mga takip silim na taon, ang malupit na halos nag-iisang ginawang kaharian ng Greenfield. Nagbukas si Dylan ng isang minahan ng karbon sa itaas ng Agos, itinapon ang basura sa ilog at nag-iiwan ng slag sa nayon. Wala pang 5 taon, ginawa niyang tigang nakaparangan ang magandang Greenfield kung saan kahit na ang mga damo ay hindi mabubuhay. Ang kamakailang surge. Sa pagkamatay ng kanser sa Greenfield, naniniwala si Oliver, dahil sa polusyon mula sa mga aktibidad ng pagmimina ni Dylan. You dare call me a bastard. I'll smash your damn mouth. Itinaas ni Dylan ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Oliver. Ngunit si Oliver ay isang batikang sundalo at isang bayani na nagtanggol sa kanyang bansa, hindi siya hinayaan ni Dino na mapahiya ng isang hamak na tulad ni Dylan. Kaya, pumagitna si Dino, mabilis na hinawakan ang palso ni Dylan at pinalamig ang sampal sa hangin. Kumilos ayon sa prinsipyo ng mata sa mata, hinampas ni Dino si Dylan sa mukha. Nahuli sa kawalan, hinigup ng matabang pisngi ni Dylan ang suntok. Sampal. Sinabayan ng kasiya siyang tunog si Dylan nang bumagsak siya sa lupa, namamaga ang pisngi, dumudugo ang sulok ng bibig. Napatulala ang lahat. Ang batang taga-bayan na ito ay nagkaroon ng lakas ng loob na sampilan si Dylan, nagpapadala sa lalaking nakahandusay. Mabilis na humakbang si Emily, sabik na makipaghiwalay kay Dino. Dylan, this country kid has nothing to do with our family. Ang sampal niya ay walang kinalaman sa atin, it's between you two. Kabanata 288 ibaba siya. Umikot si Dylan mula sa lupa, uminit ang pisngi dahil sa sampal, at pinandilatan si Dino, sumisigaw, may lakas ka ng loob na sampilan ako. Sampal. Hindi nag-abala si Dino sa isang pandiwang tugon. Sa halip, sinagot niya ng isa pang matalim na sampal ang mukha ni Dylan. Magkahalong gulat at galit si Dylan, halos hindi makapaniwala sa nangyayari habang tinatitigan niya si Dino at tumahol, you dare slap me again. Sampal. Sinalubong ng kamay ni Dino ang mukha ni Dylan nang walang paliwanag. Binaha ng galit si Dylan pagkatapos ng ikatlong sampal. Fuck. Malakas siyang nagmura, saka sumigaw ng utos sa kanyang mga tauhan. Ibaba mo siya, bugbugin ang walang ingat na batang taga-bayan. Sa utos ni Dylan, ang kanyang pakete ng mga magaspang na leeg ay sumugod kay Dino na parang mga asong masugid. Ang mga hudlom na ito, bagamat hindi sinanay ng propesyonal, ay hindi estranghero sa mga away sa mga lansangan. Sila ay brutal sa kanilang sarili at sa kanilang mga kalaban, at hindi sila walang armas. Armado ng mga bakal na tubo, punyal, at maging ng mga machete, sumalakay sila. Walang emosyong nakatayo si Dino habang nilalapitan siya ng mga ito. Ang mga kamao at paa ay lumilipad, sinaktan niya ang grupo ng mga umaatake sa loob ng 1 minuto. Lumakad papunta kay Dylan, sinabi niya sa hindi tiyak na mga termino, lumuhod sa harap ng matandang bayani, humingi ng tawad, mangako na hindi na siya tatawid muli, at isara ang iyong pangit na minahan. Ito ay hindi isang negosasyon. Utos ni Dino kay Dylan. You country boy. Pagkatapos mong masaktan ang mga tauhan ko at sampilan ako, gusto mo akong lumuhod at humingi ng tawad. Ilang dekada na akong Dylan sa River County. Hindi pa ako nainsulto ng ganito.
Wala kang ideya kung sino ka. Kinakaharap mo. Sa mga salitang iyon, naglabas ng handgun si Dylan at itinutok sa dibdib ni Dino. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, umatras siya, pinalawak ang distansya sa pagitan nila. Mabilis man kumilos si Dino, hindi niya kayang malampasan ang bala mula sa baril ni Dylan. Lumuhad ka ngayon, o babarilan kita sa mismong lugar. Ang baril sa kamay, si Dylan ay cool at confident. Hindi siya umakyat sa isang posisyon kung saan ang isang selyo ay maaaring yumanig sa River County sa kanyang mga kamao, ito ang baril. Maaaring pumatay si Dylan nang walang pagsubok. Ang sinuman sa River County na nang ahas na makipaggulo kay Dylan ay matatapos sa pamamagitan ng kanyang bala. Lahat ng kanyang mga nakaraang kalaban na nanakit sa kanya ay inalis, iniwan siyang walang kalaban. Si Dino, mga kamay sa bulsa, ay humarap sa baril na nakatutok sa kanyang dibdib na walang bahid ng takot, kahit na tumatawa. Wow, the Dylan lives up to his reputation. Akala ko may grupo ka lang ng mga thug sa utos mo, pero sinong mag-aakalang may dala ka talagang baril? Mukhang propesyonal ang lumang pistol na iyon at ang paraan ng paghawak mo. Dapat nakapatay ka na kanina ha. I've took lives with this gun, over 100, pagmamayabang ni Dylan. Kung hindi mo ginawa ang sinabi ko, susunod ka. Kabanata 289 na lumuhad sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Dylan sa galit habang nakatitig kay Dino, may mali siya ang boses nito. Bakang bansa, hindi ka baluluhod sa harapan ko. Magbibilang ako ng 3, at kung hindi ka lumuhod, puputulan ko ang iyong mga tuhod mula sa ilalim mo at luluhod ka. Habang nagsasalita siya, itinutok ni Dylan ang baril pababa, nakatutok sa mga tuhod ni Dino, at nagsimulang magbilang pabalik. 3, 2, 1. Natapos na siyang magbilang, ngunit nanatiling tuwid si Dino sa kanyang harapan, na tila walang takot. You actually dare not to kneel. You think I won't shoot? Napaungol si Dylan sa galit at hinayla ang gatilyo. Ngunit nang malapit nang lumabas ang bala sa bar aisles, mabilis na humakbang pasulong si Dino, hinablot ang baril, at sa banayad na pag-ikot, naputol ang metal na bar aisles. Bang! Ang deformed barrel ay naging sanhi ng pag-backfire ng baril. Nabasag ng pagsabog ang kamay ni Dylan, naputol ang laman at naputol ang ilang daliri. Napaungol si Dylan sa matinding paghihirap, hawak-hawak ang kamay niyang nabasag. Bansalang, ang lakas ng loob mong pasabugan ang kamay ko. Sisiguraduhin kong patay ka ngayon. Kilala mo ba kung sino ang kuya ko? Ang kuya ko ay si Good Hayes, ang amo ng pulis ng county. Tinatawagan ko siya ngayon para kunin ka. Ikukulong niya ang bawat tao rito. Matagal nang nagawa ni Dylan na gumawa ng kalituhan sa River County nang walang kahihinatnan dahil mayroon siyang isang makapangyarihang nakatatandang kapatid. Si Good ang namamahala sa kaligtasan ng River County at isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa lugar. Salamat sa kanyang kapatid, nakapatay si Dylan nang walang takot na arestuhin. Ang magkapatid ay parang mga Diyos sa River County. Natarante si Emily sa narinig niya. Ang huling bagay na gusto niya ay makulong para sa country punk na ito. Dahil si Good ang boss ng pulis at kapatid ni Dylan, tiyak na arestuhin si Dino, at kung hindi niya agad aayusin ang pagkakasangkot niya, baka malagay din siya sa gulo. The Dylan, this country boy has nothing to do with US. Siya ang nakasakit sa'yo, hindi ang pamilya natin. Lumuhad pa nga ang asawa ko at humingi ng tawad sa'yo ngayon lang. Yung batang taga-bayan dito, hindi ka mag-anak natin. Hindi. Kahit kaibigan. So, hindi may tali sa atin ang mga kilos niya. Tinutulungan ng country punk na ito si Oliver, hindi rin ba siya bahagi ng pamilya mo? Tanong ni Dylan. Ang kanyang sugat ay dali-daling nalagyan ng benda, at habang ang mga pangpawala ng sakit ay medyo nakatulong, ang sakit ay nabaluktot pa rin sa kanyang mukha. Tinawagan na niya si Good na papunta na. Pinili ni Dylan na manatili at masaksihan ang pag-aresto ng kanyang kapatid kay Dino at Oliver, sa halip na pumunta sa ospital. Pinlano niyang harapin ang natitira sa ibang pagkakataon, ngunit pansamantala, lumipat ang kanyang tingin kay Brittany. That dame looks pretty good.
Isama mo rin siya kapag nakarating na ang mga kasama ko. I'm gonna have a good time with her. Kabanata 270 magandang dumating. Sinampal ni Brittany si Dylan sa buong mukha ng mabilis na ganti. Sampal. Natigilan si Dylan. What the hell? How dare you? A woman? Sampilan ako. Nasira man ang isang kamay ay matibay pa rin ang mga binti ni Dylan. Sinipa niya si Brittany. Pero bago pa makadugtong ang paa niya, hamarang si Dino gamit ang sarili niyang sipa sa ibabang binti ni Dylan. Bitik. Naputol ang binti ni Dylan dahil sa lakas, dahilan para bumagsak siya sa lupa sa matinding paghihirap. Ah! Ah! Si Dylan, kasama ang kanyang isang buo na braso, ay kumapit sa kanyang putol na binti at gamulong sa lupa, sumisigaw ng mas malakas kaysa sa isang baboy ramo na nahuli sa isang bitag. Maya-maya lang, dumating si Good kasama ang isang squad ng uniformed officers. Huminto ang tatlong SUV, na may bitbit na mahigit 100 armadong lalaki at may gamit. Lahat, lumuhod kayo. Kamay sa ulo. Ang mga tao ng awtoridad sa puwersa ng pulisya ay nagpahiram kay Good ng isang makapangyarihang boses na nagudyok sa lahat ng naruroon na sumunod, lumuhod at yamakap sa kanilang mga ulo. Lahat maliban sa tatlong individual, Dino, Brittany, at Oliver. Sa River County, si Good ay itinuring na halos isang Diyos, hindi na niya kailangan pang magsalita, isang sulyap lang ay sapat na upang takutin ang karamihan ng mga tao. Gayunpaman, ngayong naglabas na siya ng utos at tatlong tao ang nangahas na suwayan siya, nadama ni Good na hinamon ang kanyang awtoridad, at nag-alab siya sa galit. Pinandilatan niya ang tatlong nakatayo at nagtanong, bingi ba kayo? Sinabi ko sa inyo na lumuhod kayo at ilagay ang inyong mga kamay sa inyong ulo, hindi ba ninyo ako narinig? At bakit tayo luluhod dahil lang sa sinabi mo? Hamon ni Dino, mga kamay sa bulsa habang nakaharap kay Good. Mahalaga ang tuhod ng mga lalaki. Tiyak na hindi ako luluhod para sa iyo, maliban kung patay ka. Pagkatapos ng lahat, bibigyan ko ng paggalang ang isang patay na tao, gaya ng nakaugalian dito sa Amerika. Kaya, mabuti, kung gusto mo lumuhod ka, mas mabuting lumuhod ka muna kung hindi, hindi mo ako makikitang lumuhod. Kuya, ito ang country punk. Pinasabog niya ang aking kamay, binali ang aking binti, at inilatag ang lahat ng aking mga lalaki. Sinabi ko sa kanya kung sino ka, pinuno ng pulisya ng county, ngunit sinabi niya na ikaw ay isang asno. Inangkin niya kahit na magpakita ka, bugbugin ka niya at pagbabantaang papatayin ka at ang buong pamilya natin. Pinalaki ni Dylan ang kaguluhan. Agad na nagalit si Good nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Itinuro ang daliri kay Dino, umungol siya, nagbabanta ka na papatayin mo ang buong pamilya natin. Why would I bother killing your whole family? But if anyone from the Hayes family step out of line, commits crimes, I will deal with the culprits. And Good, your position as police chief does not change a thing. Kung ikaw arestuhin mo itong kapatid mong thug at panindigan mo ang batas, pakakawalan kita. Hindi kita tatanggihan kung hindi, baka ako mismo ang magtuturo sa iyo ng